lahat ng sinabi niya mula ng kampanya hanggang sa maupo siya ay puro kabalikaran ang ginagawa niya ngayon. Ginamit lang niya si Sara at nabudol kaming lahat. Marami ang nagsasabi no, na he had a 180-degree turnaround. No? Una, yung war on drugs. No? Hindi tayo masyado nakakadinig about the war on drugs now. Yun na nga, no? Yung mga continuity na inaasahan ng mga tao. No? We don't see so much of that. No? Marami no, na perception ay the promises during election were not meant to be fulfilled. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon ay ika-23, 23rd of January. Naku, ilang araw na lang, 7-8 days na lang, tapos na ang first month of the year. Ganun tayo kabilis. Okay, so ang ating unang pag-usapan ngayon ay hindi kanina lamang, no? Ay mainit-init pa ang balita. Kanina lamang ay nagsabi ang Pangulo, no, na tungkol sa kanyang saloobin, tungkol sa ICC. Alam niyo, itong ICC ay matagal nang pinag-uusapan at ito ay napakainit na diskusyon between the supporters of former President Rodrigo Roa Duterte and this administration's supporters, no? Alam naman natin na ang International Criminal Court ay nag-iimbestiga no, sa mga di umano ay mga krimen o paglabag sa karapatang pantao na nangyari ng si Rodrigo Roa Duterte ay Pangulo pa no, simula noong 2016. Yan, hanggang siya ay natapos sa kanyang termino noong 2022. At ang International Criminal Court ay gustong imbestigahan at nakakabalita pa rin tayo na gustong arestuhin ang dating Pangulo, hindi lang ang dating Pangulo, kundi ang kanyang mga kasamahan, kanyang mga malapit na allies, katulad ni Senator Bongo at si Senator Bato. No? Hindi lang yung dalawang yon, ano? Kundi pati na rin, no? Sinangkot na rin ang kanyang anak, ang ngayon ay Vice Presidente na si Sara Duterte sa kaso no, ng mga paglabag sa karapatang tao at mga extrajudicial, tinatawag na extrajudicial killings during the drug war ng nakaraang administrasyon. So ito ang sabi, no? At tayo naman, this is a very welcome pronouncement of the President, no? Kasi matagal na ito na pinagtatalunan at nagsabi pa, no? Si Senator Trillanes na anytime now ay aarestuhin. The ICC is here and they're going to arrest, parang bogeyman yan, no? Na they're going to arrest the former president, no? At hindi natin nakakalimutan na nagkaroon din ng pronouncement, no? Ang kalihim ng Justice, no, na si Secretary Boying Remulla na sinabi na makikipag-cooperate ang Pilipinas as long as what the ICC was going to do or is going to do is within the bounds of the Philippines laws, no? Pero tingnan natin kung anong sinabi ng Pangulong Marcos, no? So this was today, no, kaninang umaga, 11 in the morning, na report ng Inquirer. At babasahin ko sa inyo ang buod ng pronouncement ng Pangulo. No? The Philippine government will not lift a finger to help the probe of the International Criminal Court, but its investigators could still visit us as civilians. Bisita lang, no? But no official work, no? Said the President this morning. No? And apparently, ito ay during an ambush interview, no? Hindi ito scheduled na panayam sa kanya, kundi siya ay hinarang lang at tinanong kung ano ang kanyang saloobin or opinion tungkol sa International Criminal Court. At sabi niya, no, tahasang sinabi niya na hindi tayo makikipagtulungan. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. I consider this as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger, okay, to help any investigation. Pag nag-imbestiga, hindi tayo makikipag-cooperate that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Okay? The President said that the government is keeping an eye on them, and if they should probe government agencies, the agencies will be instructed not to entertain the investigators. Hindi makikipag-usap, hindi makikipag-talastasan. No? Nothing, not to entertain. So that means that don't let them in. No? We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form
in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Okay? So ito ay diametrically opposed. Sinabi ng Secretary ng Justice na si Justice Secretary Remulla. Tingnan natin, ano? I will just all right. Ibang-iba yung sinabi niya dati, ano, na the Philippines will allow the ICC as long as it is within the bounds of the law. So talagang si Presidente Marcos sinabi na in any way, shape, or form. No? At nagpahayag din naman ang ating Vice Presidente, no, na kasi nga siya ay dinadawit, no, sa investigasyon ng International Criminal Court. At ito ang pahayag ng ating Presidente. No? Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, minsan ay hindi napag-uusapan o napag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit matapos akong manalo bilang Vice Presidente, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin. At ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Gayunpaman, haharapin ko ang anumang akusasyon labang sa akin. But I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa at sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na nanghihimasok at nakikialam sa Pilipinas. Ang kahilingan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Syukran at nakalagda ay ang Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. So yan ay isang pahayag, no, na very strongly worded at if we read between the lines ay nagkakaisa ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo sa recognize ng sovereignty ng Pilipinas. O nga naman, ano? Sila ang una at pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating lupain at sila talaga ay magtataguyod ng ating independensya, ang ating sovereignty, no? Ating kasarinlan. Na hindi ang ating mga korte at ang ating mga ang ating justice system ay hindi po pwedeng pumailalim sa kung sino-sino man na gustong pumasok dito, no? So ito ay isang magandang balita at I hope na magkakaroon ng ugnayan, no? ang Justice Department at alam ko naman na nakikinig ang Justice Department sa presidente, no? So that should end it, no? That should end the discussion about the ICC, no? At nung matatandaan natin, nung mga nakaraang mga buwan, parang equivocal pa ang presidente, no, na pag-aaralan ang pag-join, no, pagsali muli ng Pilipinas sa ICC at pag-aaralan yung pag-iimbestiga, no, at pagkikipag-cooperate sa ICC. Pero ngayon, pahat ang sinabi niya. So, hindi natin alam kung ano ba ang dahilan, kung bakit nagbago ang isip at naging resolute ang desisyon ng presidente na talagang hindi makikipag-cooperate sa ICC in any way, in any manner, in any form. And this is good news for us, no? So taas noo tayo na masasabi natin na hindi tayo nagpapailalim sa kung sino man. No? So yan ay isang magandang balita. Isa pang magandang balita, no? na galing din sa presidente ay ang kanyang pagsabi, no? Di umano dahil wala pa tayong nababasa o napapanood na siya mismo ang nagsalita, no? If there is, I might have missed it. Pero ang impormasyon na ang People's Initiative, no? Ang People's Initiative ay dapat nang ihinto dahil ito ay nagkakos ng pagkakahati-hati, divisive sa mga Pilipino. Sinabi daw yan, sabi ni Senate President Mig Zubiri sa kanya ng Pangulo. So, hindi natin malaman kung ano ang dahilan na ang People's Initiative ay patuloy pa rin lumalakad sa mga probinsya, no? Ang ating balita ay patuloy pa rin ang pagpapapirma
ng mga forms sa ating mga kababayan, no? Maalala natin na ang People's Initiative para yan pumasa at madala sa COMELEC at sa Kongreso ay at ma-decide, no, ng mga Pilipino sa isang plebisito, no, kung mangyayari man, ay kailangan na 7.8 million, nakatumbas ng 12% ng lahat na nakarehistro na botante, at dapat ma-fulfill din yung 3% ng voters bawat isang congressional district ay nakapirma, no? Hindi lang basta 7.8 million. Dapat yan ay may distribution sa bawat congressional district. So, ang prosesong ito, no, ay hindi naman tayo po pwede maggula-gulagan na this thing costs money. And guess where the money is coming from? So may pondo, no, ng gobyerno, pondo na galing sa kaban ng bayan na inilalaan para ma-mobilize ang pagpapipirmang to, no, which is totally opposite with the concept of People's Initiative. Ang People's Initiative, dapat kusa ang mga tao na may clamor for constitutional change at sila, no, parang bayanihan ay magpipirma at walang katumbas na kabayaran, ano, ni incentive na sinasabi ng isang vlogger. Mali po yan, ano, at yan ay labag sa batas, no? So, hindi natin alam kung bakit napakalakas ng loob ng mga nagpapalakad, nagsusulong ng People's Initiative na ito na labagin ang sinabi ng Pangulo na ihinto na, no? At ang Senado, no, dahil natauhan ng Senado at nalaman na-realize nila na ang People's Initiative, no, nakalaman doon, ito lang po ang pinagbobotohan, ano, kung papayag mga tao, no, at sinasabi ay ang pagpapalit o pag-amend sa Constitution, pagka mayroong proposal to amend the Constitution, ang boboto ay pinagsanib na Kongreso at Senado. 300 plus na kongresista at 24 na senador. Di ang dali-dali, no? Yung 24 votes na yun, ang daling matalo. So, ito ay rendering the Senate inutil, no? So, nagpalabas ng announcement, no? Nagpalabas ng manifesto Senate President, ay di naman Senate President, kundi ito ay manifesto ng buong Senado, no? So, in a strongly worded manifesto signed by 24 senators, the Senate condemns the House of Representatives initiative for charter change via supposed People's Initiative. So, hindi na sila nagkakasundo, no? The Senate once again stands as a bastion of democracy as it rejects the brazen attempt to violate the Constitution. Ito ang sinabi ng manifesto ng Senado. So hindi na sila nagkakasundo. O nga naman, sino ba naman ang papayag na ang 24 na boto mo ay ang dali-daling burahin ng 300 plus na boto ng mga kongresista. So kung ano ang gustong isulong ng mga kongresista, wala nang salita, wala nang opposition. Kung may opposition man, talagang stricken down sila agad ng Kongreso, no? So might as well abolish the Senate. So ito, nawawala ng kapangyarihan. Alam niyo naman, pagka mawawala ng kapangyarihan, talagang papalag, aalma, at ngayon nga ay umalma na ang Senado. Okay? So even the President does not want it, but bakit ganun, no? Mukhang napaka sure na sure sa kanyang sarili ang mga proponents ng People's Initiative na ito na hanggang ngayon, ano, ay bingi sila sa sabi ng Presidente. So, ayun ang ang estado ngayon ng People's Initiative, no? Ngayon, ang sabi ng mga dami, no, yung mga alam mo naman, no, may mga faction, mga DDS, mga viewers na tinatawag nila, at meron naman mga supporters ng gobyerno ito. Ang sabi ng mga supporters ng gobyerno ito, no, kahit na sinabi ng presidente na ayaw na niya sa People's Initiative, sinusumbatan pa, no? Sinusumbatan pa ang gobyernong Duterte at ang mga supporters ito. Bakit sabi nila? Bakit nung panahon ni Presidente Duterte ay gusto rin niya ng charter change? Gusto rin niya ng charter change. Pero ngayon, no, na hindi na siya ang nagpapasulong ito, ay ayaw niyo na, no? So ibig sabihin ay pinahihiwatig nila na parang hipokrito, no? There is hypocrisy in the way that the people are questioning this People's Initiative, no? Paalala ko lang po sa inyong lahat na noong 2018, totoo po, no? Totoo that in his desire
para paunlarin ang buong Pilipinas at hindi lamang ilang rehiyon ang mayayaman, no, ay nangaharap ang Presidente Duterte na gawing federal ang bansang ito. No? Ang ibig sabihin, ang bawat rehiyon ay magre-rely sa kanyang resources. No? Maraming rehiyon na mayayaman pero hindi sila nakikinabang sa kanilang mga resources. Katulad ng Palawan, no? Ang daming mga resources, ang Mindanao, ang daming mga resources pero they remain poor. No? So there is maldistribution of the resources of the government, no? At gusto niya, no, na paularin ang mga rehiyon na nahuhuli. No? Matagal na tayong all the power and wealth emanates from Imperial Manila. So gusto niyang ibahin yan. No? So he gathered noong 2018 ng mga makuhusay sa batas, no? At if I'm not mistaken, more than 20 itong ginather niya na mga experts, no? Ito ay pinamunuan ni former Chief Justice Renato Puno at nandun din si former Senator Aquilino Pimentel, mga dekano ng College of Law, si Dean Ranhilio Aquino, no? Si Julius Tihanki, si meron pa ako nakalimutan, pero mga dean sila, no, ng at iba pang mga leaders of the community, mga businessmen, mga professional from government service, no, from the military, at pinagsama-sama niya ang mga ito para reviewin ang constitution na ginawa noong 1987. Alam niyo naman natin, no, yung constitution noong 1987 ay ginawa ng ilan lamang na pinili ng dating presidenteng Aquino, no. Tayo no ay nasa isang revolutionary government, kumbaga, no, pagkatapos na pinalitan niya, no? She was swept into power by a people's revolution, no? And nagkaroon ng pagbalangkas ng bagong constitution at pumili siya, no? So itong mga gumawa ng constitution, ng 1987 constitution ay hindi pili ng mga tao, no? So may akusasyon at may mga nag-opinyon na ang 1987 constitution ay lalong nagpaigting, no, ng oligarkiya, no? Lalong nagpaigting ng imbalance of power. So, yan ang opinion ng ibang sumusurit sa 1987 Constitution. No? At may mga provision na nagpapabagal ng ekonomiya ng Pilipinas. So, ang ating Presidente Duterte ay nag-initiate ng review ng Constitution ito. Ano ang dapat baguhin? Paano natin itutuloy, no? Paano natin gagawing federal ang bansang ito, no? So in the end ay nakagawa sila ng isang draft, no, ng constitution, ng isang bagong constitution. At ito ay ipinasa sa Kongreso at sa kasamaang palad ay hindi nagustuhan ng Kongreso ito, no? At ang Kongreso mismo ay gumawa ng kanyang sariling version ng constitution na gusto niya, no? At ang isa at dalawa, no, ang dalawang notable na ginawa, no, ng Kongreso na sa bagong konstitusyon na draft ng galing sa Kongreso ay ang ang pag-abolish ng term limits, no, ng mga opisyal, elected official, no? Ibig sabihin, ngayon tayo, di ba, sa 1987 Constitution, 6 years lang ang presidente. Yung gusto ng Kongreso ay walang term limit, no? Pati na yung mga term limits ng mga senador, mga gobernador, yung mga ganon, no? Mga local officials, walang term limit sa kanilang pinopropose. Ito ay galing sa Kongreso, ha? At ang isa pa ay ang sa 1987 Constitution ay may provision na anti-dynasty. Nakaukit yan sa ating konstitusyon na dapat walang mga dinastiya sa Pilipinas. Ano ang pinropose ng Kongreso? Tanggalin ang anti-dynasty. Yan. So, nakikita natin na ang Kongreso ay patuloy mula noon hanggang ngayon ay patuloy na inaantabayanan lang ang benefit, no, ng mga miyembro niya, no, ng Kongreso, ang pagpapatuloy ng kanilang kapangyarihan, ang pagpapatuloy na nandyan sila sa poder. Ano nangyari? Kahit na ang 1987 Constitution ay may anti-dynasty provision, ano nangyari? Hanggang ngayon may dynastiya pa tayo. Bakit? Kasi walang enabling law.
Alam mo, kahit na nasa konstitusyon, kailangan ng batas para i-enable ang mga nasa konstitusyon, provisions ng konstitusyon. Okay? So, kailan ba ginawa ang Constitution? 1987. No? 2017 na wala pang enabling law. No? Ibig sabihin talagang hindi seryoso itong itong mga kongresista na to na gumawa para sino ba naman ang gusto na maputol ang iyong kapangyarihan? Na-elect ka na, hindi na pwede ang asawa mo, hindi na pwede ang anak mo, hindi na po pwede ang mga miyembro ng pamilya mo. Hindi putol na ang inyong politics has become a business in this country, no? So putol, no? So ang dating si Senador Pangpilo Lacson ay naghain ng bill, no? To isang enabling law para sa anti-dynasty, no? Basahin natin yung kanyang sinabi. Where is it? Okay. So ito yung proposed bill, no, ni Senator Lacson. So nakasaad sa 1987 Constitution sa Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibits political dynasties as may be defined by law. Unfortunately, despite numerous attempts to introduce an anti-political dynasty law as early as the 8th Congress, so 1987, to effect the electoral reforms and level the political landscape, Congress failed to pass such law. DEDMA. Okay? Walang enabling law. 1987 yan. Noong 2019, ito yung bill ni Senator Lacson. No? His proposed measure seeks to prohibit the spouse or person related within the second degree of consanguinity or affinity, yan yung mga anak, no? Whether legitimate or illegitimate, full or half-blood, to an incumbent elective official seeking re-election to hold or run for any elective office in the same city and or province in the same election. Furthermore, the bill also prohibits two or more persons who have political dynasty relationship from running simultaneously for an elective office within the same city and or province, even if neither is so related to the incumbent public official. Pending. Ayan. So, mainam na mainam kung yung mga, so hanggang ngayon, meron pa niyan, mainam na mainam kung yung mga nahalal na magkakampag-anak ay talagang naglilingkod sa gobyerno. Pero, no, very rare yan. Pero yung mga iba ay talagang business lang. No? So, yun nga, no, ang Kongreso noong 2018 ayaw ng charter change. Pero ngayon, ang Kongreso mismo ang nagpapasulong sa charter change. Bakit na iba ang ihip ng hangin? No? Why? How? Di ba? So, tatanungin natin ano ang umpisa nila ay ang pag-consolidate ng power ng Kongreso, na ma-echapuera ang Senado, no? So anong plano ng Kongreso? Wala pa tayong pinag-uusapan kung anong babaguhin ng Kongreso. No? Anong babaguhin sa saligang batas? Yun lang, that the Congress shall have power to propose amendments, no? Dahil 24 lang yung mga senador. Ayan. So hindi natin alam. Yung proposed charter change ng dating Presidente Duterte ay maliwanag, nakasulat, no? Diniscuss with the nation sa sambayanan, diniscuss, may hearing tungkol dyan. Pero ito hindi pa natin alam, no? Secret, no? Bakit natin bibigyan ng kapangyarihan ang Kongreso na baguhin ang batas na hindi pa natin alam kung ano? 'Di ba? Ang babaguhin yan, tapos bubulagain tayo, plebisito na. At syempre, no? Alam naman natin ang mga eleksyon dito sa Pilipinas, ang botohan sa Pilipinas na babayaran. So, napaka-dangerous. No? Napaka-dangerous. So, I think that it is a good thing that the President has said that stop na, tama na muna yung People's Initiative na yan. And I hope that the House of Representatives will heed what the President has said. Kaso, medyo matigas, no? Sabi nga ni Atty. Roque, sabi ni Atty. Harry, no? Sinabi niya na bakit napaka-brazen, napakalakas ng loob, no, ng Kongreso na labagin ang mga sinasabi ng Presidente. Bakit nga kaya?
Hindi ba kaya ng presidente ang kanyang pinsan? Bakit? Okay. So, yan ang nakikita natin na conflict, no? Sabihin na natin na there is equality between the three branches, no? The legislative, the judiciary, and the executive. So, mukhang ino-override, no, ng legislative ang executive. So, mapunta tayo, no? So, mapunta tayo dun sa pinag-uusapan, isa pang pinag-uusapan, no, na nagtatawag ang pamahalaan. Meron yatang pangyayari sa January 28. Teka, babasahin ko yung invitasyon para sa January 28. Ayan. Ayan. Ang sabi, no? Makiisa. Sandali, papatayin ko lang to. Ang sabi, okay, makiisa sa ating bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand alas 6 ng hapon sa ika-28 ng Enero 2024. Halina at maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. Yan. So ito ay itong bagong Pilipinas na to ay kadugtong ito ng rebranding na nangyari last year. Maalala nyo na nagkaroon ng rebranding ang Department of Tourism, no? Love the Philippines, no? Na nako, sangkaterba, patong-patong na kapalpakan ang nangyari. Tapos yung mga logo, no? Logo ng PAGCOR. Ayan. Yan ay mga rebranding para mabura sa consciousness ng mga tao yung mga dati na sa mga lumang mga nakaraang gobyerno, no? So bagong Pilipinas. Ano kaya ang babaguhin sa sabi, no? Maging parte ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. So yung pagbabago sa ating sarili, nako talaga mahirap yan na i-legislate, no? Mahirap na imando yan sa mga tao. Mangyayari yan, magmumula yan sa ating mga sarili. Sa komunidad, dyan may parte ang gobyerno, sa komunidad at sa bayan. Pero paano, no? Ano ang paraan ng pagbabago? No? Paano babaguhin ang ating bayan? How? Yeah, how the Carabao, no? Kung patuloy pa rin ang ating unang problema ay korupsyon, no? Kung patuloy pa rin ang korupsyon, walang magbabago. So, ito bang rally na ito ay masosolve ang korupsyon dito sa ating bayan, no? Kung patuloy pa rin yung mga monopolya, no? Tayo ba ay susulong? Gaganda ba ang signal ng ating internet? Mumura ba ang kuryente? Mumura ba ang tubig? Yan ba ay magagawa nitong rally na ito? Okay, so maraming tanong tayo, no, na gusto nating masagot, no? Ito ba ay masasagot nitong rally ito? So katulad ng dati, syempre sinasabi sa mga barangay, sa mga paaralan, na papuntahin ang mga tao para dumalo sa rallying ito. Number 1, no? Sa Quirino Grandstand, ano ba yung ika-28 ng Enero? Ano bang date yon? Tingnan nga natin kung anong date yung January 28. Alam niyo po ba? Let us see. January 28. Ayun. Ang bagal. Alright. Linggo, no? Linggo ng gabi. Walang pasok, no? Pero I suppose this will create a huge traffic kung maraming pupunta. This will create dumi, no? Garbage, kung maraming tao. Kung kayo po ay magde-decide na pumunta doon, please bring your own trash bags. At huwag naman tayong magkalat, no? And then this will also entail money, no? Sino ba ang in charge sa pagpunta doon? Magbabas, no? Kanya-kanya bang bayad? Naku, pag kanya-kanyang bayad, ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Tapos magmamasahe ka pa papunta sa rally sa Luneta. No? It has, palagay ko, meron yan ng mga bus na arkilahin mula sa probinsya, dadalhin doon, no? At kaninong pera, no? So, pondo ng bayan ang gagamitin dito, no? And ito ba ay money well spent? So yan, no? But for those who I'm just telling you that there is a call, no, for a rally sa Quirino Grandstand para sa sinasabing bagong Pilipinas. Tingnan natin kung ano ang magta-transpire during this event. Meanwhile, sa Davao, meron din na sariling call. May imbitasyon tayo, no? Ang mga tao sa Davao. Bago yan. Ako muna ibabati sa ating mga
nanonood. At salamat sa pagsama sa akin, no? Hindi ako bumati kanina, I'm so bad. Alright. Sepi Sabala, magandang gabi sa iyo. Ruth Roca Curva, ang pangalan, Roca Curva, Roca Curva Castillo. Good evening, Roxanne Costo. Ronnie Garcia Sambas. Good evening, dyan sa Pilipinas. Saan ka ba, Ronnie? At dinidyan-dyan mo ang Pilipinas. Okay, magandang gabi sa iyo. Marites Victorino, lahat ng CNB niya. Ano yung CNB? Mula ng kampanya hanggang maupo siya ay puro kabaliktaran ang sinabi. Ikaw naman. Lahat ng sinabi niya mula ng kampanya hanggang sa maupo siya ay puro kabaliktaran ang ginagawa niya ngayon. Ginamit lang niya si Sara at nabudol kaming lahat. Marami ang nagsasabi, no, na he had a 180-degree turnaround, no? Una, yung war on drugs, no? Hindi tayo masyadong nakakadinig about the war on drugs now. Yun na nga, no, yung mga continuity na inaasahan ng mga tao, no? We don't see so much of that, no? Marami, no, na ang perception ay the promises during election were not meant to be fulfilled. Okay? Dante Meteoro, di siya nakinig kay PRRD na traidor siya. Siguro ito ay patungkol kay Sara, no? Marites Victorino, ang dahilan kung bakit tinitira nila ang mag-ama dahil magiging mahigpit nilang kalaban sa susunod na eleksyon. Yan ay isang sa pantaha, isang opinion na many people share. At hindi naman kami nagtataka, no, na we know for a fact that talagang plano, no, that's why we voted for the president, was that we were thinking that the Vice President Sara Duterte would be an understudy, no, to the president, and we were thinking that there's going to be a transition of transition, no, mula sa Presidente Marcos papatungo kay Sara Duterte. But then other players came along, no? Katulad ni Martin Romualdez at iba pang interesado sa posisyon. So, okay. Beb Kalanuga, bad daw. Marites Victory Speakers Initiative po ang tawag sa ginagawa nila at hindi People's Initiative. Totoo, no? Tama ka dyan. Sam David, palitan ang sistema ng gobyerno, gawing parliamentary, at alisin ang Kongreso at Senado, nagawa na ni FM Senior yan. Maalala natin, nagkaroon ng batasang pambansa noong kapanahunan ni Ferdinand Marcos Senior. At yan ay preparasyon para sa isang parliament. It was actually, a parliamentary system. Okay? At yung mga region ay preparation para sa federalismo. No? But fate had other plans at hindi ito natuloy. No? Rando Rialin, iba noon yung sinusulong na People's Initiative. Sharon Manawis, ayusin ang family code. Oh, Sharon, what about the family code? Do you want to be changed? Bayani Abarientos, Cory Constitution ay pahirap sa taong bayan at bayan. Well, isang obserbasyon na our life is not better now compared to what to before. I mean, it is a natural course of things that life should be better. Huh? But are we better off now than before? Mas maalwan ba ang buhay natin kesa sa dati? Gabriel Layug Lazaro Jr., galing na mga kongresista, ha. Marites Victorino, puro mga buwaya at buwitre ang karamihan dyan, gagawa sila ng batas na ayon sa pansariling interest. Okay, totoo yan. Priscilla Kojima is watching, konbanwa from Japan. Sabi pa ulit, Marites Victorino, wala naman masama sa political dynasty kung matino ang nakaupo. Pero delikado yan sa mga power tripper at corrupt. Tama ka dyan. Konbanwa, watching here from Davao City, Cynthia Uy. Okay, siguro ay matagal na namalagi si Cynthia Uy sa Japan. Cornel Bongko, Sintunadong Chacha. Marites Victorino ulit, maganda ang charter change pero di namin pwede ipagkatiwala sa kasalukuyang admin yan kasi di nila pinapaalam sa taong bayan ang ginagawa nila. Magandang gabi sa iyo, Reynaldo de Guzman. Benjoy Benson Alegre ng Parañaque, si Ana Alegre at si Benjoy, magandang gabi sa inyo. Okay, Edu Sagin, good evening.
from Vancouver. Magandang gabi sa iyo. Sana ay hindi ka masyadong nilalamig, Edu. No? Nakikita namin yung mga reports, mga weather reports from Canada. Talaga naman, napakalamig. Minda Blackinger, good evening sa iyo. Sai Baniket, hello. At si Neni Aben, buenas, enhorabuena. Nasaan kaya si Neni Aben? Nasa Espanya kaya? Espanya o sa Espanya, Manila? Sa harap ng UST. So magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Alright. So, nasa na ba tayo? Nag-uusapan natin kanina. Nakalimutan ko na. Okay. So may panawagan. So hindi lang naman sa Quirino Grandstand may panawagan na pagtitipon-tipon, kundi mayroon din panawagan sa pagtitipon-tipon sa Davao. Ito mga kaibigan, makinig kayo. Attention all national, regional, and provincial leaders for PRRD. You are hereby requested to attend the Leaders Forum for Transparency, Accountability, Peace, and Security on January 28, Sunday din, kasabay ng sa Quirino Grandstand at Grand Men Seng Hotel, Magallanes Street, Davao City. Registration will commence strictly at 9 a.m. and the program will start at 10 a.m. sharp and will continue until the afternoon. Furthermore, a prayer rally led by FPRRD will follow at 6 p.m. in Rizal Park sa Davao, Rizal Park sa Manila. And this is a historical event and we expect everyone to join and show their support. Please take note that for those traveling outside, from outside Davao City, it would be much appreciated if you could take responsibility for shouldering your transportation and accommodations. Thank you. Ayan, wala pong libreng pasakay, pamasahe. So, pay your own fare, siguro yan, bring your own baon din. So, magkasabay, no? Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng mas maraming attendance, yung bang Rizal Park sa Davao o yung Rizal Park sa Manila. Di naman sinasabing nakikipagkompetensya dahil napakalayo ng distansya nila, no? Hindi mahahatak yung crowd sa Manila, hindi mababawasan ang crowd sa Davao kung sakaling magkasabay man sila, no? But this is a good thing because people are being engaged, no? Are being asked to participate para sa diskusyon, para sa ating bayan, no? Alam nyo, simula nung nagkaroon ng social media ay napaka-vibrant talaga ng participation ng mga tao, robust ng discussion ng mga tao with regards to the political affairs of this country. No? Isang magandang yan, no? Kaya nga lang, no, ay kuminsan ang adverse na opinions ay tinothrottle, no? Nakakadinig tayo ng suppress ng karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang opinion na kaiba, no, sa posisyon ng gobyernong ito. Maalala po natin, hanggang ngayon, no, dapat ay natapos na ang suspension ng SMNI mula sa ere. Pero ito ay indefinitely extended. So hanggang ngayon ay suspended pa rin, no, ang SMNI at hindi pa rin nakakapag-broadcast ang mga regular na umuupo sa SMNI. Sama na dyan, no, ang regular na pag-broadcast ng gikan sa masa ni Presidente, ng former President Rodrigo Duterte. So, sana ay mabalik na sa ere, no? Maganda po yung hindi po tayo po pwede maging echo chamber na isang panig lang ang naririnig, no? Sa isang demokrasya, kailangan may malusog na palitan ng opinyon. Right. So, opinion, no? Speaking of malusog na palitan ng opinion, daming kumukuda. Dami ko mga bagong salita. Kineso, kumukuda, keme-keme, eme-eme. Okay, ang daming nagsasalita tungkol sa paggamit ng presidente ng helicopter, no, ng gobyerno papunta sa isang concert, sa concert ng Coldplay sa Bulacan. Yan. Marami ang nagsasabi na, okay, karapatan ng presidente yan. Is one of the perks of presidency would be to have an unhampered access to means of transportation. Kung saan man niya gustong pumunta ay hindi siya mahihirapan. No? Because
may security risk, no? May risk sa kanyang safety kung siya ay magta-travel by land na traffic, no? Aba, kung traffic tapos hinarang siya at tinambangan, you know, that is a very stupid thing to happen, no? So, on the other hand, sabi nila, hindi naman official business yan, no? Yan ay for pleasure, no? At magkano ang ginamit na resources para magpunta siya sa concert, no? But ating ating pagmasdan ng ibang mga bansa, no? Halimbawa, ang President of the United States ay pwedeng gamitin ng eroplano, ang helicopter, magpunta mag-golf, no? Sa Camp David, magbakasyon sa Martha's Vineyard. Hindi lang dito sa Amerika, no? Sa mga ibang parte pa ng mundo, no? Si Putin, no? Pupunta sa kanyang resort, no? Using government vehicles. So those are privileges that are given to leaders of the country. Ang masama nga lang, ang iba naman, ay sinasabi na, yeah, they can have recreation, no? Sabi nga ng presidente doon sa Coldplay concert, unmissable. Ibig sabihin na, hindi mo dapat na ma-miss, no? But they should also take care of the business, the official business, no? Halimbawa, sabi nila, nanood ka ng konsyerto pero hindi mo binisita yung o tiningnan man o aerial inspection ng landslide sa Davao, yung mga ganyan, no? At dati, no, ay nasabihan na rin, ano, ang presidente ay hindi mahilig pumunta sa wake ng mga sundalo, no? So, iyon, itong pagbibigay ng mga opinion na ito, maganda dahil na-stimulate yung ating brains. Ano ba ang priorities ng gobyerno? Ano ba ang, ang privileges of power? Yan. So, magandang pag-usapan yan. No? Okay. So, kayo, ano ang inyong opinion tungkol dyan? Tingnan ko nga, no? Tingnan natin kung may mga opinion. Sana yun. Okay. All right. More comments from our Alright. So yung Buenas, Enhorabuena pala is Chabacano. So si Neni Aben ay from Zamboanga City. Sabi ni Edwin Morfe, ang gobyerno ngayon ay mas malala pa sa gobyerno ni President Cory at Noynoy Aquino. Sabi ni Minda Blackinger, dito sa Germany, last week umabot ng -13 ang temperature. Ako, napakalamig niyan. Jake Sarmiento, magandang gabi sa iyo. Ben Larga, baka simula na yan pagtitipon sa Davao. Simula ng ano, Ben? Okay, sabi ni Minda Blackinger, ayaw kasi nila marinig ang katotohanan, lalo andyan si Tatay Digong. Siguro yan yung tungkol sa pag-extend ng ban suspension ng SMNI. Alright, and then magandang gabi, Jimmer Alpuerto, ang dami-dami niyang emoticons. Okay, magandang gabi din sa iyo. Alright. So, yan, no? Oops, ito na yun. Nawala na. Sana ang aking Zoom. Ayan. Alright. So, ang huling balita ngayong gabi, no? At malapit na akong sabihan ng ating tech na putulin na. Masyado ka madaldal, doktora. Ay, nabalita na na-acquit sa salang malversation at corruption si doktora Elenita Binay. Yan. Siya ay kinasuhan sa Sangikan Bayan dahil sa pagbili ng mga kagamitan ng hospital na walang bidding, no? Hospital na Makati na walang bidding. So apat yan, ito yung huli, pang-apat na siya ay na-acquit, no? Pagbili ng mga gamit sa hospital na Makati, yung pagbili ng mga furniture sa Makati City Hall, no? So apat na-dismiss, no? Wala na siyang kaso. So, pagkahaba-haba man ng panahon, 2000 yan, mga 24 years na yung kaso na yan, na-dismiss na. So, makakapahinga na, makakatulong. Siyempre, siguro naman, lagi nakakatulong na mahimbing si Dr. Elenita Binay. Yeah. So, tayo ay 8:00 na, ako'y magpapaalam na bago ako sabihan ni AJ. So, gabi-gabi po, nandito kami sa DZRJ, 7 o'clock to 8 o'clock in the evening sa Lunes. Si Maricar Serrano at si
Professor Bonnie Vianas, at kadalasan ay nagiging panauhin nila si Ms. Sas Rogando Sasot. Tuesday ngayon, ako. Wednesday, si Atty. Darwin Cañete. Thursday, si Papi Mark Lopez, at Friday, si Mr. Orion Perez. Huwag niyo pong kaliligtaan na panurin din ang mga ibang programa dito sa DZRJ. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat.